Barako 175, walang kuryente. At ang sabi ng may-ari, bigla na lang namatay ang kanyang motor at nung tignan niya yung kuryente ay wala na. So nung i-check na natin ay wala nga itong kuryente. Sira pala ang susiyan nito kaya dinirekta nila. Ngayon ay simulan na natin i-troubleshoot. Ang una nating i-check ay ang battery para tignan natin kung ilang voltahe ang laman nito. So kung mapapansin nyo mga kaibigan ay 12 volts pa ang laman ng kanyang baterya. So kaya niya pa itong supplyan yung CDI para maglabas ng kuryente dahil battery operated ang CDI ng Barako 175. Gamit ang ating test light ay tignan natin kung mayroong supply na pumupunta sa wire na papunta sana ng ignition switch. At ito yung pinutol nila at pinagdugtong na lang. So meron po itong supply. At dahil pinagdugtong po natin ito kaya ibig sabihin nakaswitch na ang ating motor. Ang susunod po nating tignan kung mayroong positive supply na pumupunta sa CDI. Kaya ilagay po natin ang ating test light sa negative dahil positive po ang ating hahanapin. Ang kulay ng accessories wire ng Kawasaki ay kulay brown. So kung mapapansin nyo mga kaibigan, itong wire ng accessories wire niya ay mayroong ng electrical tape. So ibig sabihin ay ginalaw na pala ang wiring ng motor na ito. So umilaw po ang ating test light, so ibig sabihin may supply na pumupunta sa CDI. Ngayon naman ay check natin ang resistance ng pulsar gamit ang ating multi-tester. At ilagay po natin ang settings sa ohms. So dalawa po yung wire na galing pulsar. At ang color code po nito ay green na may lining na white at white na may lining na yellow. So yun, parang nakuha na natin ang problema. Wala po itong resistance kaya ibig sabihin open po ito. So bago ako magbukas sa stator ay sinugatan ko muna itong dalawang wire dito sa baba para ma-check ulit kung mayroong resistance. Kasi baka may putol na wire na papunta sa itaas pero ganun pa rin walang resistance. Kaya ngayon ay buksan na natin ang stator. At tignan po natin itong mabuti kung mayroong naputol na wire o natanggal ang pagkahinang. Pero mukhang okay naman. So ngayon ay check ulit ang resistance ng pulsar. Pero ganun pa rin, wala pa ring resistance kaya ibig sabihin 100% na pulsar ang problema. Ngayon ay tanggalin ko yung pulsar para tignan natin kung meron tayong pwedeng ipalit. So ito na po yung ang ating ipapalit, pulsar ng Rossi 150. Tama po yung narinig nyo mga kaibigan, pulsar ng Rossi 150. Ito po ay galing sa nasirang stator ng Rossi. Kinukuha ko po yung pulsar para meron po tayong pang-remedyo sa mga kinukulang sa budget. Mahirap kasi maghanap ng pulsar lang at kadalasan buo po yung binibinta kasama na yung stator. Ang gusto po ng may-ari ay remedyohan dahil dito sa shop kapag remedyo ay libur lang po ang babayaran. So kung mapapansin nyo mga kaibigan ay tamang-tama lang po ang mounting itong pulsar ng Rossi 150. Pagkatapos nating naikabit yung pulsar ay check natin yung resistance at nasa 151 ohms so goods na po yan. Ngayon ay salpak na natin para matisting kung okay na. So wala pa rin kuryente kaya buksan natin para idikit natin yung pulsar sa magneto. Kaya kailangan natin i-grinder yung isang butas ng pulsar para ma-adjust po natin ito. So bali ganyan na po ang itsura nito dahil nag-adjust po tayo sa isang butas ng pulsar. So isalpak na natin at sure ball na po yan. Kita nyo ba mga kaibigan, may kuryente na. Kaya ilagay na natin yung spark plug cap para andarin na natin. So yun, it's alive.